Iniisip ko noon na puntahan na lamang si Aurelio. Nagmungkahi ako noon kay Ka Franco na samahan niya ako at sumang-ayon naman ito. Tinawag ko si Kuya Ed. Isasama ko dito. Kahit papaano'y pampawala ng tensyon. Nababasag kasi talaga ang pangangamba ko kapag kasama siya. Nagtanong pa ito kung anong sadya ko pero si Ka Franco na ang nagpaliwanag. Ako kasi diretsyo na ako noon sa bodega. Kinuha ko ang mga kagamitan ko. Plano ko sana na yun lang ang mga karaniwang gamit ko talaga pero parang may nagtutulak sa akin na dalhin lahat. Napakabigat pa naman ng mga yon. Sinabi ko kay Kuya Ed na siya ang magdala. Sumimangot kaagad ang mukha nito. Nasa loob ba daw ng sisidlan ng 3 bao? Tumango ako at sinabing oo. Putik, ano to? Parang may hindi naman maganda dyan sa kokote mo . Kapag ako pinagtripan mo na naman Roberto iari ka sa akin. Dami mo namang reklamo. Gusto mo bang sumahod o hindi? Hindi na nagsalita noon si Kuya Ed. Binuhat niya na lamang ang sisidlan. Ang totoo kasi bagaman si Tio Raul ang humahawak sa mga ari-arian pero nanghihingi ito ng pahintulot sa akin. Hindi nagbibitaw ng salapi kapag hindi ko alam. Lumapit naman noon si Tio at ang sabi nito ay huwag daw akong gagawa ng hindi maganda. Si Aurelio pa naman ang sadya at baka magkainitan umano kami noon. Dagdag pa niya, susunod na lamang daw siya kapag natapos niya na ang gawain. Aabisuan niya rin si Mang Omar at ang magkakapatid na Negrito. Malalaman niya naman umano kung saan kami naroroon. Basta't mag-iingat lamang umano ako. Alam ko sa sarili ko na nag-aalala ang Tio pero naroroon na at kailangan talagang harapin ang problema. Kung anong laban ko, laban na rin nila. Kahit hindi pa sila talaga ang punteriya. Maliban pa diyan ay hindi ako pababayaan ng mga kauri ng Tio noon. Nagsimula na kaming maglakad. Wika ni Ka Franco, napakalapit lang daw talaga ang bahay ni Aurelio. Pagtawid ng tulay, naroroon na sa unahan. Nangupahan lamang ito sa bahay doon ayon kay Ka Franco. Naglakad lang kami at mga kalahating oras ay nakarating na kaagad kami. May distansya pala sa kalsada ang bahay ni Aurelio. Tinuro ito sa akin ni Ka Franco habang papalapit kami noon. Kagaya ng pangyari nung pinuntahan namin ang bahay ni Crisanto, nakabungad kaagad ang taong sadya namin. Siyempre, may karunungan si Aurelio. Mararamdaman niya talaga kami noon. Hindi ko makita sa mukha ang pangit na emosyon. Sa halip ay parang nagulat ito at namangha. Hindi pa ako nagsasalita pero ang sabi ni Aurelio, pati ba daw ako nadamay? Ang tunog ng pananalita niya ay para bang may malasakit pero hindi ko na pinunapa. Tumango lamang ako at diretsong sinabing nakikiramay ako sa pagkamatay ng kanyang 2 anak. Bigla na lamang umiyak ang Ginoo. 2 anak niya yon. At yun na lamang umano ang yaman ng buhay niya. Galit na galit si Aurelio. Gaganti umano siya pero hindi sasapat ang kanyang kakayanan dahil napakarami umano ng kalaban nun. 7 mambabarang umano ito at maaaring may iba pa. Dagdag pa niya, noong 1 buwan lamang daw ang bangayan. Sinubukan niyang kontrahin ng mga tigalpo at barang pero hindi talaga maiwasang matamaan. Gawa ng itong mga anak niya daw. Nag-aaral noong mga panahon na yon. Nagulat ako noon. Hindi na isali si Aurelio sa mga albularyong nabanggit ni Crisanto. Talagang may namumuo na umunong tensyon. Inaantay lamang na magkaroon ng mitsa upang magsimula kaagad ang subukan. Napapaisip ako noon.
Bagamat dinawit kami ni Crisanto pero nauna na pala ang sadya ng mga mambabarang. Hindi talaga literal na dapat sisihin si Crisanto. Parang sinampal ako ng kahihiyan nun. Kamuntikan ko pa namang mapatay si Crisanto nun. Pero ayos lamang din ang nangyari sa kanya. Para na rin tumino at hindi lang sa karunungan, kung hindi para sa sariling pamilya. Walang problema, Aurelio. Handa akong damayan ka. Total, damay naman din na ako eh. Bakit hindi na lamang tayo magtulungan, di ba? Ngumiti si Aurelio. Inamin niyang sinadya niya talagang lumipat ng bahay na malapit sa lugar namin. Hindi dahil gusto niya makipagtulungan, kung hindi gusto niyang matyagan ng lugar. Alam niya umano kasi na darating ang panahon na ako naman ang pupuntiryahin. Yun ang inaantay niya. Para na rin magkaroon siya ng pagkakataong gumanti. Sasalisi si Aurelio habang nakatuon sa akin. Bibirahin niya naman ang mga kalaban ng talikuran. Sus, para na rin sinabi mo makikipagtulungan ka. Ang kalaban ng kalaban ko, kalaban ko rin. Kaya mas maiging wag mo na lang salisihan. Kung ako sa'yo, magtulungan tayo. Pabitin ka pa eh. Bakit mataas pa rin ba yung garbo mo? Ako na itong lumapit sa'yo dahil alam kong malaki ang puruhan na may ibubuga tayo sa kalaban kapag magkasama tayo. Mungkahi ko nun. Tumango naman si Aurelio at ang sabi niya, kumilos na umano kami kaagad. Pero ang tanong, hindi niya alam kung saan nakatira ang mga kalaban. Kaya nga daw gusto niyang magmatsyag para abangan na lamang ang mga ito. Ang sabi ko naman, alam na mga kasama kong gabunan. Si Ka Franco ay kusa nang nagmungkahi na siya ng ang bahala. Ituturo niya na lamang pero hindi siya lalapit. Hindi daw katulad noon na madali lamang namin napuksa ang angkan ng mambabarang na nakabangayan ng tiya nun. Yun kasi umano ay madaling araw at oras ng pagkakarga. Ang mga kalaban umano ngayon ay napaghandaan na ang lahat. Kaya dapat ay hindi magpakumpiyansa. Sa mga sandaling yun ay kumilos na kami. Ang sabi ni Ka Franco ay iisa-isahin daw namin ang bawat lugar. Hindi kasi nakabuklod ang mga mambabarang. Magkakahiwalay ang mga ito. Sabi ko naman sa kanya na siya na ang bahala. Kung saan siya pupunta ay susunod lamang kami nun. Si Kuya Ed naman ay nabahala ito. Sinabi ni Kuya na antayin daw muna namin sila Tiyo. Ang sabi ko naman ay hindi na kailangan pang antayin. Narinig naman ni Kuya ang sinabi ng Tiyo nun. Malalaman nito kung nasaan kami. Kaya ayon, nagsimula na kaming lumisan ng lugar. Casual lamang ang suot ni Aurelio. Walang ibang dala kundi ang gulok nitong nakasugpit sa tagiliran. Malakas ang karga ni Aurelio. Mas malakas pa ito kaysa kay Crisanto. Nakakamangha. Doon ko palang nalaman kung anong tangan ni Aurelio. Simple lang pero ang lalakas ng karga. Umo lamang ito at 2 mutya ng sinukuhan. Pinagbuklod lamang sa tali at ginawang kwintas nun. Ang hindi ko lang alam sa kanya kung anong pamamaraan nito. Iba-iba kasi talaga ang proseso bagamat pareha lamang kaming may karunungan. Bagamat may kanan ako pero hindi ibig sabihin nun na magkapareha kami ng sinasangbit na kataga. Alam nyo, napakaraming buhay na salita kung alam nyo lang. Ang iba ay pinaghalo-halo. May iba namang napakabisa kahit palukal na katagalang. Pero lahat ng mga ito, nasa iba't ibang antas at proseso. Depende sa kung anong nakasanayan ng isang tao noon. Naninibago ako sa mga sandaling yon. Gawa ng sanay ako sa gubat. Pero sa puntong yon ay nasa bayan kami naglalakad.
Hindi kasi sa gubat nakatira ang unang mambabarang natutugisin namin noon. Tirik ang araw ng mga sandaling yon. Dama ko ang tama ng araw at nanlilimahid na ako noon sa pawis. Sabi ni Ka Franco, distansya na lamang daw at makakarating na kami. Habang naglalakad ay pasipat-sipat naman ako noon sa mga tao. Nakakapanibago talaga. Parang naignorante ako noon. Ilang saglit lang ay tinuro na ni Ka Franco ang bahay. Napakahirap ng sitwasyon. Maraming bahay doon at hindi naman pwedeng puwepersan namin dahil magkakagulo talaga. Isa pa, baka wala ang mambabarang. Pero wala na. Naroon at kailangan ng gawan ng paraan. Sinabi ko sa kanila na magantay lamang sila sa lugar. Ako na ang lalapit. Sabi naman ni Aurelio, sasama ito. Papatay niya kaagad sa oras na lumabas ng bahay. Pero inabisuhan ko siya noon. Gamitin ang isip niya kung gusto nito ng hustisya. Pero sa kabila ng sinabi kong yon ay hindi nagpapigil si Aurelio. Kaya yon, hinayaan ko na lang. Pero sa mga oras na yun ay nagsisimula ng mag-usal si Aurelio. Kasabay nito ay ang paghugot niya ng kanyang itak at halik sa kanyang suot na kwintas. Ang bahay na iyon ay maliit lang naman pero may malalapit na kapitbahay. May mga tao pa nga noon na nakatambay lang sa korte ng bola. Hanggang sa tuluyan na kaming nakalapit doon sa bahay. Parang walang tao nang katukin namin ito. Walang tumutugon. Nahihiya na nga ako gawa ng nakatingin sa amin ng ilang mga tao sa lugar. Hanggang sa may nasipatan akong mga tumatakbo papalayo mula sa likod ng bahay. Kaagad naming sinundan yon. Lalaki at babae na wari ba mag-asawa. Wala na. Siyempre yung mga tao nagkasigawan na. Halata namang gulo na ang mangyari nun. Sina Kuya Ed noon ay sumunod naman sa amin. Yung pagtakbo ng dalawang tao, pasipat-sipat ito sa amin hanggang sa makarating sa liblib. Doon sumigaw si Ka Franco. Sasalubungin umano nila sa unahan. Ako naman noon ay hindi nagsalita. Naglalakad lang ng kalmado at hindi nagpapahalata. Ganon din si Aurelio. Hanggang sa tuluyan kaming makapasok sa liblib nun. At doon ay nakita namin ang dalawang halatang takot na mga ito. Yung lalaki pa ay nakaamba ng pagbunot ng itak. Nagtataka ako nun. Bakit natatakot ang mga ito? Si Aurelio naman ay lumapit ng lumapit. Nakaamba na din ng pagbunot sa itak. Pero para bang may mali. Gawa ng kung totoong ang mambabarang ang mga ito. E di dapat nag-uusal na, di ba? Pero wala. Wala akong nararamdamang palipad hangin. Payapa lamang ang lugar. Kung kaya noon ay mabilis kong sinundan si Aurelio at hinarangan kaagad. Huminto naman ito pero sobrang sama na talaga ng mukha niya. Isa kayo sa puntirya namin. Ano bang problema? Bakit niyo kami ginugulo? Ang sabi naman ng lalaki. Hindi nila alam. Nagulat na lamang daw sila nang may dumating. At kami na ngayon. Hindi maipagkakaila na ito na nga ang mga tinutukoy ni Ka Franco. May karunungan pero bakit hindi ko ramdam? Kinalmahan ko muna ang sarili ko. Gusto kong tiyakin kung totoo ba itong sinasabi ni Ka Franco. Magpaganon pa man na hindi ako nagpakumpiyansa. Sumabat naman si Aurelio na wag na daw naming patagalin dahil kapag nangyari yon, baka kami pa ang maunahan. Maghunos dili ka nga. Alam kong namatayan ka pero dapat nating pakinggan muna yung panig nila. Malay mo hindi sila kasapi at napagkamalan lang.
Bagamat mambabarang pero siguraduhin muna natin. Kilala niyo ba ako? Walang mangyayari dito kapag nagkasundo tayo. Oh, teka. Ibaba mo muna yan, Manong. Talaga bang kasapi kayo ng sinasabing kulto? Tanong ko. Ang hangal ko talaga noon, parang hindi ko alam na hindi talaga isinisiwalat ng mga may karunungang sibilyan ang pagkatao nila. Hindi nagsalita ang mga ito. Kaya yun ay nasagot ko ang tanong ko. Mga kasapi nga sila. Lumapit ako at hindi ako natinag noon sa dalang itak at sa oras na magkamali ito ng galaw. Tumbay ito sa akin. Kumakati na ang bibig ko noon at nakaumang na ang mga katagang tigalpo. Hanggang sa nagsalita ang babae. Kung ano man daw ang nangyayari ngayon ay hindi sila kasali doon. Kasapi sila ng grupo, pero hindi sila nakikipagbangayan sa mga albularyo. Ang iba lamang umano. Tingin niyo maniniwala ako? Paanong hindi kayo? Kasali nga kayo sa kulto, di ba? Inamin mo na eh. Kasama kayo sa pulong at kasama na din kayo sa panghahamak sa amin. Itanggi niyo man yan. Pero totoo ang sinasabi ko. Tugon ko. Umiyak na ang babae at ginigiit niyang hindi talaga sila kasapi sa gulo. Napilitan lamang silang sumapi dahil ang anak nila daw ay papatay nun. Ang nagpapasimuno umano ng gulo ay ang pinuno nila. Gusto ko na noong maniwala, pero napakahirap namang isipin na nagsasabi ito ng totoo. Hindi ko naman kilala. Kaya yun. Lumapit pa ako ng lumapit. Wala akong ginagawa maliban lamang doon. Pinag-aaralan ko kung may gagawin ba ito sa akin. Hanggang sa bigla na lamang yumuko ang babae. Tapos may kung anong kinukuha ito sa kanyang dibdib. Kasabay naman noon ang pagbuka ng bibig nito at narinig ko ang mga katagang bago pa lamang sa akin noon. Kumpirmado. Nagsisinungaling. Kaagad akong nag-usal noon tapos nagwika ng, "Huwag mo nang ituloy yan. Hindi yan uubra sa akin. Kung hindi niyo ako kilala, pues ako ang magpapakilala sa inyo. Pamangkin lamang naman ako ni Socorro." Yung pag-iiyak ng babae, napalita ito ng pagkagulat. Umatras ito sabay kalabit sa kasama. Parang natakot ang babae nun. Pero yung lalaki, sumimangot lamang ang mukha at sinabing, "Wala akong pake. Ang totoo, ikaw lang naman talaga yung pinakapuntirya namin eh. Matagal ka na naming kilala. Gusto mo bang makilala kung sino ako?" "Ako si Pablo, ang namumuno sa grupo namin." Napabitaw ako ng mabigat na salita. Napaatras at kaagad kong hinanda ang sarili ko. Sa maniwala man kayo o sa hindi, yung babaeng nag-iinarte ay bigla na lamang umisi. Ilang saglit lang, may napansin akong ilang mga tao na paparating. 3 lalaki at 1 babae. Akala ko pa noon, mga nakikiusisa lamang ito. Yun kasi yung mga nakatambay sa korte. Nung nakalapit na ito sa amin, ngumisi ang mga ito. Animal, kung hindi ako nagkakamali, mga kasama nila yon. At dinala lamang kami sa lugar na yon para maiwasan ang pagkabulabog sa lugar. Nakahanda nga sila. Parang alam na alam ang mangyayari. Tama si Ka Franco. Sa mga sandaling yon, naramdaman ko ang bigat ng lugar. Para bang may buhat-buhat akong 1 kabang bigas. Hirap ako sa paghinga.
Isang pahiwatig lamang na naglalabas na ang mga yon na mga karga. Napakalakas na mga yon. Parang dugyot lamang kami ni Aurelio. Sina kuya, hindi pa dumarating. Naroroon pa naman sa kanya ang sisidlan ko noon. Sa mga sandaling yon, bigla ko na lamang nakita ang tamaho. Mabuti na lang talaga. Ang akin noon kung may gagawin ba ito at kung meron man ay ano naman kaya yon. Nakasilip lamang siya ilang distansya pero nakikita kong galit ang kanyang mukha. Muling nagsalita si Pablo. Ayon dito, napakayabang ko umano. Ang lakas ng loob kong hamakin ang lugar nang hindi man lamang iniisip kung ano at sino ang kinakabangga. Dagdag pa niya, kung sa ibang tao ay kinatatakutan ako, sa kanya, hindi. Alam niya umano kung ano ang kaya kong gawin at limitasyon. Alam niya rin kung anong nangyari sa buhay ko bago pa ako naging biyasa. Maliban pa diyan, hadlang lamang umano ako at pasikat na waribay kung sino. Nagpantig ang tenga ko noon. Bagamat parang may punto siya pero doon pa lamang ako nakarinig ng salita na para kang inalipusta. Ayos lamang kung si Kuya Ed lang. Gawa ng pilyo naman yon. Napakahirap palang tanggapin kapag may narinig kang pangbabalahura. May sasabihin ka pa ba? Wala ka nang idadagdag doon. Sige nga. Kung kilala mo talaga ako ay subukan mo. Di ba ito naman yung sadya talaga ninyo? Abay maganda di ba? Kami na ang dumayo para hindi na kayo mahihirapan pa. Hindi na siya kumibo pagkatapos kong sumabat. Pero naglakad ito papasok pa ng liblib. Alam ko na ang diskarte niya. Para ding si Crisanto. Naghahanap ng lugar kung saan mangyayari ang subukan. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na subukan lang ang naiisip ko at lalo't lihitimong demonyo ang grupo nila. Yung babae na waribay asawa ni Pablo, pangiti-ngiti lang. Napakasarap saktan. Yung ngiti na parang nang aasar nun. Yung tamaho naman ay kumakabig ng lakad. Pansin kong habang naglalakad ito ay palapit ng palapit. Kinakabahan ako sa mga sandaling yon. Tiyak na ito na ang subok sa buhay ko na masasabi kong pinakamahirap. Yung mga kasama ni Pablo, habang nakabuntot ang mga ito ay damako ang mga talandro nila pero kakaibang kakaiba. Naroon pa rin ang mabigat na presensya. Hanggang sa bigla na lamang akong nakaramdam ng panghihina nun. Ang lakas. Napakalakas nila. Nakaya kong indahin ang patama ng talandro ni Crisanto pero yun, kakaiba talaga. Sa bagay, hindi ko pa naman suot ang 3 bao noon. Yun ang problema sa mga sandaling yon. Naroroon kay Kuya Ed ang sisidlan ko. Hindi ko naisip na isuot muna ang 3 bao. Kumpiyansa lang kasi ako noon. Ipinagdarasal ko noon na dumating na sina Kuya. Pero ewan ko lang noon kung makakalapit ba. Lalo't sa mga sandaling yon ay balot na ng poder ang paligid. Diyos ko po. Si Aurelio noon ay nakikita kong balisa. Halata dito na natatablan na rin. Hawak niya ang kanyang kwintas tapos ay bumubuka-buka ang bibig niya. Kung iisipin niyo yung nangyayari noon, parang supernatural kung tawagin. Ganoon talaga ang kumbate. Buhay na salita lamang. Alam niyo naman siguro kung gaano ka makamandag ang mga orasyon. Malupit pa ito sa mga bala kapag tumama sa katawan mo. Hindi man ora mismo ang pinsala.
Pero pati kaluluwa mo, sunog nun. Siguro kung hindi lamang sapat ang karga ko sa katawan, sumuka na ako ng dugo nun. Ilang saglit pa ay huminto na si Pablo. Nasa lilim kami ng mga puno noon. Malayo sa kabahayan at napakatago ng lugar. Sakto lang na doon talaga isasagawa ang laban. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang lumapit si Aurelio. Binunot ang itak sabay sigaw ng para umano sa kanyang 2 anak. Hinataw niya ng pagtaga si Pablo. Nakakakilabot tingnan. Tumama ang itak sa dibdib nito. Napunit ang damit at kita ko ang puting laman na unti-unting dumudugo nun. Pero parang wala lamang kay Pablo yon. Hindi man lamang ininda o hindi man lamang dumaing. Umatras lang ng bahagya at bumunot din ng itak. Gumanti yun na tinamaan si Aurelio. Kitang-kita ko ang pagkatapyas ng damit ni Aurelio sa bandang bisig kasama ng konting laman. Nagkakabasagan na sila ng poder. Dito ay kumilos na din ako. Yung nasa likuran ko ay lumapit sa akin. Tumakbo ako nun. Malalaking tao yun eh. Tumakbo ako patungo sa tamaho. Sa maniwala man kayo o sa hindi, huminto ang mga tao na ito. Tapos para bang gulat na gulat nun. Nakikita ko ang mga mata nila na nakatitig sa tamaho. Kung hindi ako nagkakamali ay nagpakita ang tamaho sa kanila. Pero hindi yun naging dahilan para tantan nila ako. Nagulat lang syempre. Pero matapos noon ay hinabol pa rin ako. Yung tamaho naman ay biglang nawala. Pero sa pagkakataong yun ay bigla na lamang gumaan ang pakiramdam ko. Naririnig ko ang boses ng nilalang. Ayon dito ay hindi niya umano ako papabayaan. Kung hindi ako nagkakamali, sumapi na sa akin ang nilalang na yon. Naging kondisyon ang pakiramdam ko. Pero hanggang doon lang. Hanggang sa naabutan ako ng isa. Inamban ako ng pagdakma at nahuli ako noon pero ang ipinagtataka ko ay bigla naman akong pinakawalan. Nakita ko ang reaksyon niya na animoy na paso nun. Umilag ito. Kaya naman noon ay tumakbo ulit ako. Ang hinahanap ko noon ay si Kuya Ed. Napakatagal dumating. Wala nang pinatutunguhan ng pagtakbo ko. Ilang saglit lamang ay bumungad na si Ka Franco. Yung humabol naman sa akin ay hanggang doon lang kung saan ako nahuli. Kagad ko namang sinabi kung nasaan si Kuya Ed. Ang sabi ni Ka Franco, nawala na lamang bigla. Nasa likuran lang naman daw niya yon. Katunayan habang nakikita niya ako na tumatakbo, kasama pa niya si Kuya Ed. Napabitaw ako ng mabigat na salita noon. Kung hindi ako nagkakamali, pinagkakatuwaan na ako ng kuya. Anak ka nang, kitang naiipit na ako noon. Ayun, siguradong umiwas ito para hindi ko makuha ang gamit ko. Panay na ako ng bigkas ng sangkatutak na mura. Galit na ako at gusto ko nang lumaban. Hindi ko na alam kung anong nangyari kay Aurelio at si Pablo. Hinagilap ko ang kuya hanggang sa nakita ko ito sa unahan. Nakaupo at parang relax na relax pa. Nilapitan ko ito pero... Ano na? Nakakatawa ka tingnan habang tumatakbo. Para kang hinahabol ng aso. Nakanang, kuya, wag naman sa ganitong sitwasyon. Kitang napapalibutan ako eh. Dapat hindi na lang kita sinama eh. Sama ng loob lang pala yung dala mo. Hindi nakakatuwa. Sabat ko sabay kuha ko ng sisidlan. Pagkadukot ko sa 3 bao, hinawakan ko si Kuya Ed at sa maniwala man kayo o sa hindi,
Para itong pusang ginulat. Ganon na ganon ang itsura. Kumaripas ng takbo at walang lingon-lingon nun. Si Ka Franco naman ay nagalit. Ginagawa umanong katuwaan ang ganoong kalagayan. Hindi na ako nagsalita pa. Binalikan ko si Aurelio. Nakita kong nakatayo pero sugatan. Yung babae naman ay umahagulgul ito ng iyak. Tumba na si Pablo. Halatang wala ng buhay. Napakayabang pang magsalita. Siguro sa talandro, maaaring pantay lamang kami o kung mas malakas man siya. Konti lang. Pero sa pisikalang laban ay tiyak dihado siya kay Aurelio. Yung mga kasama ni Pablo, hindi nakakalapit kay Aurelio. Kita sa mukha ang pagkagulat. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Nilapitan ko ang mga ito, kasabay ng pagpapalipad ng sangkatutak na tigalpo. Ihip sa daliri, duro at dura sa hangin. Kitang-kita ko sa mga ito ang pagwawala na animoy kinikiliti. Pero nakasimangot ang mukha at dumadaing. Yung babae naman at isa sa mga lalaki, nagpulasan ng dalawa at nagtatatakbo palayo. Ang naiwan doon ang dalawa. Lumuhod na sa lupa ang isa, habang ang isa naman ay sumandal sa puno nun. Hindi na idadaan sa barang At kailangan talagang harap-harapan Kala nyo isuko nyo sa akin ang mga gamit nyo, dali! Wika ko. Nagmamatigas pa yung nakaluhod. Nakatitig ito sa akin ng masama. Hinayaan ko lang naman. Sabi ko ay hindi ko babawiin ang orasyon ko. Mananatili silang napapailalim sa parusa at hindi makakaalis sa lugar. Dagdag ko pa. Hahayaan ko na lang si Aurelio kung anong gawin sa kanila. Hindi man nanlaban yung nakasandal sa puno. Inabot nito ang kanyang tangan, pero hindi ko na tinanggap pa. Sabi ko, nagbago na ang isip ko nun. Tumalikod ako sa kanila. Bahala na si Aurelio. Deserve niya naman ang hustisya. Mabilis kong tinungo si Ka Franco na sa mga sandaling yon ay nakaantabay lang sa akin. Nagulat pa ako gawa ng kasama niya na si Tio. Maging ang mga Negrito at si Mang Omar. Naroon na sa mga puno nagtatago nun. Walang ano-ano'y sinabi kong umalis na kami. Ang sabi naman ni Tio noon, bakit ko daw iniwan doon ang mga kalaban? Ang tugon ko ay papapatay ko ito kay Aurelio. Nang sa ganoon ay mabigyang hustisya ang pagkasawi ng mga anak niya. Hindi naman nagsalita si Tio. Si Ka Franco naman ay parang gustong lumapit doon. Nakikita ko kasi ang kilos nito. Parang pulis ito mga kasama ko. Sumama nga pero wala namang nagawa. Pero malay nyo kapag naglalagay na talaga ako sa bingit ng kamatayan, di ba? Mapilitan ng mga itong magsugal din ng buhay. Hindi kasi talaga sila makakalapit at kung makakalapit man, siguro ay buwis buhay na. Si Kuya Ed ay napakalayo ng distansya. Takot na takot ito sa akin. Sinumbong ko siya kay Tio. Ang sabi naman ng Tio ay kapag dumating na daw kami sa bahay, siya na ang bahala nun. Aminado akong hindi pa tapos sa mga sandaling yon ang pakikipagharap namin sa mga mambabarang nakasapi ng kulto. Gaya ng nabanggit ko, marami sila. Hindi lang yung mga nakita ko doon at malamang sa malamang. Sa bawat lugar ay may kinikilalang namumuno. Nung una, inakala kong si Pablo ang namumuno pero nang makita kong kaya naman pala itong labanan ni Aurelio. Malamang sa malamang, kung sa barangay pa, konsehal lang si Pablo. Hindi ito kapitan at hindi ito ang mayor.
Pinatay nga ni Aurelio ang dalawang naiwan doon na namimilipit sa parusa ko. Yung babae namang asawa ni Pablo, hindi na ginalaw pa ni Aurelio. Hindi na kami nagtagal sa lugar. Baka kasi abutan pa ng otoridad. Bahala na doon si Aurelio. Matapos ang laban na yun ay nagpunta sa bahay namin si Aurelio. Nagpasalamat ito sa amin. Kung hindi daw dahil sa amin ay hindi siya makakaganti. Doon nagsimula na maging kaibigan ko na si Aurelio. Sinabi ko pa nga sa kanya noon na doon na lamang din siya tumira pero tumanggi siya. Babalik kasi siya sa dati niyang tirahan. Sapat na yung nakabawi daw siya sa kalaban. Pero dadalaw-dalaw umano siya kung may pagkakataon. Sabi ko naman, ako na lamang ang dadalaw sa kanya. Tutal, may mga kabayo naman ako na mga gabunan.